Isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa sa atin, mga kapatid, lalo tigit po sa ating Panginoon. Isang mabuting bagay po na sa umaga pong ito ay sama-sama po tayong makapag-aral ng salita po ng Panginoon ngayong umaga pong ito. Ang morning devotion na po ito ay nanggaling po sa Door of Faith Church, Luchu, Taiwan, sa pangunguna po ng Pastor Joey Madalya. At bago po ang lahat, ay pasimulan po natin ang pagtitipong ito sa pag-aawitan sa Panginoon. Awitin po natin ang You Deserve the Glory. Sama-sama po tayong umawit. Hallelujah. Pero bago po ang lahat, magsambit muna tayong papuri sa ating Panginoon ngayong umagang ito. Salamat sa inyo, O Diyos. Thank you, Jesus, for this morning. Thank you, Jesus, for this gift of life, Panginoon, na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po, O Diyos. Samahan niyo po kami. Hallelujah. Awitin po natin, You Deserve the Glory. You deserve the glory and honor. Tayo pong lahat. Lord, I lift my hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and honor. Lord, I lift my hands in worship as we bless. Minsan ba nga po, you deserve the glory. You deserve the glory and honor. And honor. Lord, I lift my hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sa umpisa po muli, you deserve the glory. You deserve the glory and honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. Hallelujah, salamat sa inyo. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. For you are great. Hallelujah. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. Sa libong pagkakataon, for you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you.
There is no one else like you. There's no one else. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Napakabuti niyo, Panginoon. Kayo mabiyayang Diyos. Kayo mahabaging Diyos. Lagi po namin kayong pupurihin, pasasalamatan, Panginoon, sa buhay na ito. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Hallelujah. Inaasahan namin ang inyong mayamang pagsama, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Na patuloy niyo pong pinalalakas, binibigyan ng pagnanasa, Panginoon, na gumising ng ganitong oras, Panginoon, upang mapagbulay-bulayan ng inyong makapangyarihang salita. Maraming salamat po dahil patuloy po kami binibigyan ng pribilehiyo, ng pagkakataon, Panginoon, na patuloy po na kami magkaroon ng access sa inyong mga salita sa iba't ibang kaparaanan, sa online man po, Panginoon, o face-to-face. Salamat sa inyo, O Diyos. Sa mga oras po na ito, hinihingi po namin, Panginoon, ang inyong kapatawaran, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Ngayon pa lamang, Panginoon, at pakalinisin na po kami ng inyong banal at makapangyarihang dugo, Panginoon, upang malaya po kayong makakilos sa umaga pong ito. Wala pong bahid ng karumihan ng aming mga puso na makalapit sa inyo, Panginoon. Sa mga oras po na ito, inaasahan po namin ang inyong pagsama na kailamang, Panginoon, ang siyang maitaas, madakila, mapapurihan sa umagang ito. Walang saysay, Panginoon, ang aming pagkaunawa sa inyong mga salita kung hindi niyo po kami sasamahan, Panginoon. Walang saysay, Panginoon, ang aming pagkaunawa sa inyong mga salita, Panginoon, kung hindi po namin ito maisa sa pamuhay, Panginoon. Maraming salamat po sa umaga pong ito. Patuloy na maging kalakasan sa amin, pagpapala sa amin, pagpapalo sa amin, paalala, Panginoon, ang inyong mga salita, O Diyos, na patuloy na maitanim, magrewa sa aming mga puso, O Diyos. At ito'y mamunga, Panginoon, at maibahagi po namin sa iba, Panginoon, ng inyong mga salita. Purihin po ang inyong pangalan at madakila po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ng mga napalataya ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Panginoon. Tinatawagan ko na po si Brother MJ de la Cruz para po sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yes, lahat sa mga nakiisa sa gawain ng Panginoon. Hayaan po natin sa umagang ito, simulan po natin sa pagpupuri sa ating Panginoon, pasalamatan ng ating Panginoon, higit sa lahat sa pag-aaral ng kanyang mga salita na pangahawakan natin sa buong maghapon, hindi lang sa buong maghapon, kundi sa araw-araw nating pamumuhay. Hallelujah! Ang pag-aaralan natin sa oras na ito ay matatagpuan sa aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 1. It's all about faith. Ang pag-uusapan po natin sa oras na ito. Hallelujah! Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, yan. Pagbukasan kayo sa akin sa aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 1. Atin po itong basahin. Sabi po dito, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Amen. Tayo manandali ang manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Ang manaming Diyos na mabuti, banal at makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na dakila, ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Salamat Panginoon sa napakagandang umaga na yung pinagkaloob sa aming mga buhay, panibagong pag-asa para naman Panginoon, at paano kami o Diyos na susunod Panginoon sa iyong layunin at kalooban Panginoon. Maraming salamat nito o Diyos. Hayaan mo Panginoon sa oras na ito, simulan po namin ang aming araw Panginoon sa pagpupuri namin sa iyo, sa pag-aaral ng iyong buhay at magandang balita Panginoon, kapangyarihang salita Panginoon, gagaling sa inyo. Maraming salamat. Samahan mo kami sa oras na ito. Patuloy bigyan mo kami, Panginoon, ng kaunawaan, Panginoon, aming mga kaisipan, buksan ang aming mga puso, Panginoon, upang mas lalo namin maintindihan, Panginoon, ang iyong ituturo sa umagang ito.
Lord, patuloy, O Diyos, aming dalangin na yung pagkilos ng Banal na Espiritu, patuloy mong samahan ng bawat isa upang mas lalo po namin maunawaan, Panginoon, ang iyong ituturo sa umagang ito. Maraming salamat. Alam po namin, Panginoon, na kami, O Diyos, sa tulong mo, Panginoon, sa pagsama mo palang, Panginoon, kami, O Diyos, ay magtatagumpay, Panginoon. Maraming salamat. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Na po sa lahat, mga kapatid, kamusta? Yung pananampalataya na meron po tayo. Simulan po natin sa katanungan na kamusta po ang pananampalataya po natin. Kung saan, andun pa rin po ba yung pag-uhawan sa kanyang mga salita? Andun pa rin po ba yung pananampalataya ng sobrang init, no, sa Panginoon? Dito po, mga kapatid, pag-aralan po natin yung pananampalataya na matatanggap natin ang mga bagay na inaasa natin, at ito yung pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ito yung pagtitiwala sa Diyos batay sa katotohanan ng pinaniniwalaan natin sa pamagitan ng kanyang mga salita. Hindi ito, mga kapatid, hindi po ito blind faith, hindi po ito blind optimistic, mga kapatid, kundi naniniwala at kumpiyansa tayo dun sa karakter ng ating Panginoon, dun sa pangako ng ating Panginoon. Hindi sila yung magagawa ng Panginoon, yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi ito base sa nakikita, sa kung sino ang Diyos at kung ano ang ipinapahayag niya sa kanyang mga salita. Ang faith po natin po, mga kapatid, hindi base po dun sa nakikita po natin. Kaya nga sabi po, di ba, walk by faith, not by sight. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7. So, mga kapatid, lumakad po tayo sa faith sa pamagitan ng ating spirito, sa spirito ng Diyos. Hindi po dun sa laman, sa pamagitan ng laman. Dito po, no, kung babasahin po natin, ano po ba yung mga bagay na matatanggap natin sa sinasabi po sa verse 1. Akit lang po tayo sa chapter 10 ng ilang mga bersikulo na babasahin po natin. Simulan po natin sa verse 32. Alalahanin nyo ang nakaraang panahon. Nung una, kayong naliwanagan, dumaan kayo sa matinding hirap, pero tiniis nyo ito at hindi kayo nadaig. 33. Kung minsan, inalipusta kayo at pinag-uusig sa harapan ng mga tao, at kung minsan na may dinadamayan nyo ang mga kapatid na dumaranas ng ganitong pagsubok. 34. Dinadamayan nyo ang mga kapatid na nakabilanggo, at kahit inagawan kayo ng mga ari-arian, tiniis nyo ito ng may kagalakan dahil alam ninyong mayroon kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. Kaya huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpala na kalaan para sa inyo. Kailangan nyo lang magtiis para masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang pangako niya. Dito po, mga kapatid, mababasa po natin na kung saan ang bawat Kristiyano po, no, may mga pinagdadaanan, no, pagdating sa kanilang pananampalataya. Ano yung una? Sabi dito, dumaan sa matinding hirap pero tiniis at hindi nagpadaig. May mga dumarating sa ating mga problema, may dumarating sa ating mga trials po, mga kapatid. Pero bilang isang anak ng Diyos, bilang isang mananampalataya ng Panginoon, kaya natin itong tiisin. At hindi tayo nagpapadaig sa anumang sitwasyon na dumarating po sa ating mga buhay. Bakit? Kasi yung pagtitiwala natin sa Panginoon ay nandoon. Dahil nandun po yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos ay sumasagot ng bawat panalangin ng kanyang mga lingkod. Ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa. At ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Alin pa po? Inalipusta at pinag-uusig. Pero sa kabila nito ay nakuha pang tulungan ang mga kapatid sa pananampalataya na dumaranas ng parehong pagsubok.
Mga kapatid, dito po, no, na kung saan, kahit na yung alam po natin na may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, may mga pagsubok na dumarating po sa atin. Pero kapag may mga kapatid tayo sa pananampalataya, na nakikita din natin sa same situation natin, ito yung pinakamaganda po, mga kapatid, bilang anak ng Panginoon. Tinutulungan po natin yung kapwa din po nating mananampalataya. Bakit? Gusto po natin na kapag tayo nagtagumpay sa ating mga problema, sila din ay magtatagumpay din. Bakit? Kasi ang Panginoon ay nagtagumpay po sa buhay po ng bawat isa. Kaya sabi ng Panginoon, mahalin mo ang mga kapatid mo sa pananampalataya. Kaya kailangan mo rin po silang tulungan. Hindi lang po sa kapatid natin sa pananampalataya, mahalin din mo yung mga tao na sa paligid mo, sa mga katrabaho mo, mga kaibigan mo, sa mga, higit sa lahat, sa mga kaaway mo. O sa mga katampuhan mo. Kasi yun yung tinuturo ng ating Panginoon na mahalin natin ang kaaway. Diba? Love your neighbor kung paano minamahal din ang sarili mo, mga kapatid. Bakit? Kasi ang Diyos ay unang nagmahal po sa atin. Diba? Mga kapatid, tinuturuan po tayo ng Panginoon sa araw-araw. Na yung pananampalataya na meron po tayo na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, dapat isinasapumuhay po natin. Kung paano nagturo ang Panginoon, diba, habang nagtuturo po ang ating Panginoong Jesus, diba, ipinapakita sa kanila, nakikita sa Kanya kung ano yung tinuturo niya. Tayo bilang anak ng Panginoon po, mga kapatid, tayo kapwa at tagapagmana ng ating Panginoon. Kung paano lumakad ang Panginoong Jesus, tayo din po, mga kapatid, lalakad din po tayo katulad po ng ating Panginoong Jesus. Amen? Bakit? Kasi yung pananampalataya natin, ay ang pundasyon na yon ay ating Panginoong Jesus. Amen? Walang makakatibag na kahit ano mga sa paligid mo. Kung ang pananampalataya at kung anong pundasyon ng pananampalataya mo, ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Purihin ang Panginoon. Ano pa po? No? Kahit na nawala ng ari-arian, ay tiniis ito na may kagalakan dahil may mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. Mga kapatid, mawala man yung ibang mga bagay, mga material na bagay, anumang yaman dito sa lupa, pero dapat hindi mawawala yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Yung init ng pananampalataya po natin sa Panginoon. Kasi yun po yung pinangahawakan po natin, yung mga pangako ng ating Panginoon. Na alam po natin na kahit anumang bagay na mawala sa buhay po natin, sa paligid po natin, pero higit sa lahat, mga kapatid, ang dapat ang hindi mawawala po sa atin, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Yung Panginoon, yung ating Panginoong Jesus sa buhay po natin. Amen? Huwag mawala ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpalang nakalaan. Kailangan lang magtiis na masunod ang kalooban ng Diyos para matanggap natin ang ipinangako niya. May mga pangako ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. At alam po natin, at itong pangako na ito, yung mga salita na ito, ay mapangyayari. Kasi ang Diyos ay may isang salita. Kapag kung anong sinabi ng Panginoon, tutuparin niya. Amen? Tutuparin ng ating Panginoon. Dito po, mga kapatid, sa ating pananampalataya, no, bigyan po natin ng halimbawa ang mga disipulo ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan marami po silang mga pinagdaanan sa kanilang mga buhay. Pero nandun pa rin yung eagerness po nila na ibahagi ang mabuting balita. Amen? Nandun po yung kauhawan nila. Bagamat andun yung pag-uusig, andun yung ang kapalit ng kanilang ginagawa ay yung buhay nila, pero hindi po sila natatakot. Kasi alam nila na may gantimpala silang makakamit sa bandang huli. Amen? Ano ba yun? No? Ano ba yung ipinangako ng Diyos? No? Sa verse 38, sabi po dito, at mabubuhay ang taong itinuring kong matuwid dahil sa pananampalataya. Mga kapatid, dito po yung pangako ng Diyos, ang sabi po dito, at mabubuhay ang taong itinuring kong matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. At pero pagdating po dito sa baba, mga kapatid, meron po itong babala, no? Babala ng Diyos. Ngunit,
Kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. Mga kapatid, sabi po dito, ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan or kinalulugdan. Kapag tayo ay bilang sa mananampalataya ng Panginoon, dapat dumaretso po tayo. Yung lakad po natin ayon sa layunin ng ating Panginoon. Kung magkamali ka man, balik ka sa Panginoon. Kasi ang Diyos, ayaw niya na ikaw ay kapag nagkamali ka o nagkasala ka, ilalayo ka sa Kanya. Ang gusto niya, lumapit ka at humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Kasi ganun tayo kamahal ng Panginoon. Ayaw niya tayong mapahamak. Amen. Ang gusto niya, makasama niya tayo. Amen. Makasama po niya tayo. Sabi nga po kanina, kamusta yung pananampalataya na meron po tayo, mga kapatid? Na dun pa ba yung init natin sa pananampalataya natin sa Panginoon? Amen. Kaya ang sabi po dito, kaya ang katiyakang matatanggap natin sa Panginoon ay ang malaking gantimpalang, alin po yun? Yun po yung buhay na walang hanggan. Yun po yung bigay at regalo sa atin ng ating Panginoon. Ano yung assurance mo, mga kapatid? Ano po yung assurance na matatanggap natin yung mga bagay na ito? Ganito lang po, mga kapatid, no? Kung kilala talaga natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin, alam natin na tutuparin niya ang kanyang mga pangako po sa atin. Kilala po ba natin ang Diyos na pinaglilingkuran po natin? No? Sabi ko po kanina, kung kilala talaga natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin, alam natin na tutuparin niya ang mga pangako niya sa atin. Kailangan lang natin maniwala, magtiwala, at manampalataya sa Kanya. Dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Ang Diyos tumutupad ng pangako. Amen. Kung paano tinupad ng Panginoon ang mga pangako nung unang nung lumang tipan hanggang sa bagong tipan, mga kapatid, ang Diyos, no, yung pinangahawak mong salita ng Panginoon, tutuparin po niya ang Panginoon yan. No? At alam ng Panginoon kung ano yung higit pang mas makakabuti po sa atin. Kasi ang Diyos, hindi siya mag-iisip ano mga bagay na kapapahamak po natin. Dahil ang Diyos, gagawa ng kaparaanan niyan para si kabubuti po natin. Amen? Purihin ng Panginoon. Kaya nga dito sa chapter 11, mapapansin po natin, mga kapatid, sa nagsulat po ng Hebreo po, may pinakita o nagbigay po siya ng mga example kung sino-sino po yung namuhay sa pananampalataya at kinalugdan ng ating Panginoon. Dito po, mga kapatid, magbibigay lang po ako ng ilang mga example, ng mga halimbawa ng mga tao na kung saan ay namuhay ng punong-puno ng pananampalataya. Umpisahan po natin kay Abel, na kung saan sabi dito sa verse 4, dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. At dahil sa pananampalataya niya, itinuri siyang matuwid ng Diyos. Dahil tinanggap ng Diyos ang handog niya, kaya kahit patay na si Abel, may tinuturo pa rin siya sa atin sa pamagitan sa pananampalataya niya. Kinalugdan ng Panginoon yung handog ni Abel kaysa kay Cain. Kasi nandun yung mabuting handog na pinagkaloob ni Abel sa ating Panginoon. Yung pinakamainam, pinakamabuti na paghahandog na ginawa ni Abel para po sa Panginoon. Kaya mas kinalugdan siya ng ating Panginoon kaysa sa hain ni Cain. Ano pa po? So verse 5, dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch kundi dinala siya sa langit. Hindi na siya nakita pa dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. Mga kapatid, sabi dito, hindi makapagbigay sa lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mo lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Dito po kay Enoch po, mga kapatid, na kung saan si Enoch lumalakad sa kanyang pananampalataya. At higit sa lahat po, mga kapatid, hindi ipinaranas ng Panginoon kay Enoch yung kamatayan. Bakit? Dahil doon sa pananampalataya na meron po siya na kinalugdan ng ating Panginoon. Alin pa po dito, mga kapatid,
kay Noe, na kung saan yung pananampalataya niya, no, kahit na hindi niya pa nakikita yung baha o yung ulan, malakas na ulan, yung pagbaha, pero sinunod niya ang ating Panginoong Diyos. Kahit hindi pa niya nakikita yung mangyayari, pero para sa kanya, mga kapatid, naniniwala siya sa ating Panginoon. Kasi yun yung sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa kanya, na mapangyayari. No? Kaya nga, di ba, binalaan niya ang mga nasa paligid niya, pero hindi sila naniniwala. Kasi napaka-busy nila sa maraming bagay. Pero siya, ginagawa niya ang lahat ng mga bagay para po sa Panginoon. Kasi sinusunod niya kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. No? Pagdating naman po dito kay Abraham, pinangakuan si Abraham. Kinalimutan ni Abraham, iniwan ni Abraham ang mga yaman niya, yung mga ari-arian niya para sumunod sa ating Panginoon. Amen? Na kung saan, alam po natin, He is the Father of all nation. Diba? Pararamihin niya ang lahi, no, ni Abraham. Kasing rami ng mga bituin. Amen? Kahit hindi pa ito nangyayari, nananampalataya na si Abraham sa ating Panginoon. Even sa kanilang mag-asawa kay Sarah, na kung saan kahit baog, no, si Sarah, kahit matanda na sila, ay nagkaanak pa rin sila. Dahil yun yung pinangako sa kanila ng ating Panginoon. Mga kapatid, dapat marunong po tayong maghintay. Marunong po tayong magtiis, mga kapatid. Dahil alam po natin, yung pangako ng Panginoon ay mapangyayari sa ating mga buhay. Ang gusto na ng Diyos, lumakad tayo sa pananampalataya, sumunod, di ba? Maniwala, magtiwala, at manampalataya sa ating Panginoon. Amen? Sabi ko po kanina, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa bagay na nakikita. Kung ang pananampalataya po natin, mga kapatid, ay nakabase dun sa mga bagay, sa mga paligid po natin, yung pananampalataya natin ay naka-angkla dun sa mga taong nasa paligid natin, sa mga pastor natin, sa mga bagay, sa mga material na bagay, anumang mga nakikita po natin. Kapag nawala yan, sigurado mga kapatid, tayo din ay mawawala. Pero kapag ang pananampalataya po natin ay base sa Espiritu ng Diyos, magtatagumpay po tayo, mga kapatid. Ulitin ko po, mga kapatid. Kung ang pananampalataya ng isang tao ay base sa mga bagay na nakikita, pwede niya itong ikabagsak, ikapahamak. Ang pinaka-worst po, mga kapatid, pwede pa po siyang tumalikod sa Diyos. Pero, kung ang pananampalataya natin ay nakatuon sa Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo, anuman ang pagdaanan natin sa buhay, ay tiyak na magtatagumpay tayo. Kasi yung pananampalataya na meron po tayo, mga kapatid, ang pundasyon po niyan ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi nga po dito sa Hebreo, chapter 11, verse 6, hindi makapagbibigay sa lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. And without faith, it is impossible to please God. Mga kapatid, huwag po nating sayangin yung pananampalataya na meron po tayo, yung binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi ko nung una, kamusta po yung pananampalataya po natin? Ano mga bagay ng pagtitiis, no? Iwan man tayo ng mga tao na sa paligid po natin dahil sa pananampalataya po natin. Mawalan man tayo ng mga pinagkukunan. Ano mga bagay na mawawala po sa ating physical. Mga kapatid, ang Diyos ay nariyan, hindi tayo pababayaan. Amen? Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos, kung paano ang mga ibon ay pinapakain ng ating Panginoon, tayo pa kaya bilang kanyang mga anak. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Kahit saan man tayo pumaroon, andyan ang Diyos, handa tayong gabayan at ingatan. At kaya niyang i-provide ng Panginoon ang pangangailangan po natin. Ang gusto na ng Diyos, ng ating Panginoon, tayo ay magtiwala sa Kanya. Maniwala tayo sa Kanya. Diba? Manampalataya tayo sa ating
Panginoon. Hindi base sa anumang mga bagay na nakikita po natin. Yung faith po natin, no, dapat ang anchor po niyan ang ating Panginoong Jesus. Ang pundasyon po niyan ang ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi pa nga po dito sa James chapter 3 verse 26, no, buksan po natin. James chapter 3 verse 26. Ang sabi po dito, sa James chapter 3, o sa dito po sa Santiago, na kung saan sinasabi po dito, no, rather mababasa po natin mga kapatid sa James po, na kung saan faith without action is dead po mga kapatid, na kung saan patay ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Bakit ba tayo mga kapatid na gumagawa ng mabuti, no? Dahil sa pananampalataya po natin. Maraming mga bagay na maraming mga tao gumagawa ng mabuti pero wala yung pagsunod nila sa ating Panginoon. Mga kapatid, wala silang Hesukristo, no, sa kanilang buhay. Kahit na chapter 2. Ayan. Chapter 2 verse 26. Ayan. Kung paanong patay ang katawang walang spirito, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa, no? James chapter 2. James chapter 2 verse 26 po mga kapatid. Patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Kaya tayo nakakagawa ng mabuti dahil sa pananampalataya po natin sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid. No? Kasi sabi ko po kanina, maraming mga tao gumagawa ng kabutihan, pero ang itinataas nila yung kanilang sarili. Gumagawa sila, pwede silang magbigay, no? Actually, ang pagtulong mga kapatid is mabuti, no, mga kapatid. Pero kung wala kang Panginoon sa buhay mo, ang itataas mo ang iyong sarili. Dahil sa pananampalataya po natin mga kapatid, no, kaya po tayo nakakagawa ng kabutihan sa ating mga kapwa. Kaya sabi nga ng ating Panginoon, no, kailangan mahalin mo muna ang kapwa mo, no, nang higit pa sa sarili mo. Amen? Kung paano tayo minahal ng ating Panginoon, mahalin din po natin sila. Kaya dapat kapag ano yung sinasambit ng ating mga labi mga kapatid, dapat yun din po ang nilalaman ng ating mga puso. Amen? Yun din po ang nilalaman ng ating mga puso. Bakit? Hindi lang po tayo puro salita. Puro salita. Pinapatawad na kita pero hindi, wala dun sa puso. No? Kung pinapatawad mo ang isang tao, kung gusto mo tulungan ang isang tao, dapat nangagaling sa iyong puso at ito ay nagagaling sa Diyos, sa ating Panginoon. Amen. Gawin po natin pinakamainam, gawin po natin pinakamabuti po para po sa ating Panginoon. Sabi nga po dito sa Romans chapter 5, verse 1 to 2. Sabi po dito, kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Meron na tayong magandang relasyon sa Diyos sa pamagitan ni Jesus, at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Mga kapatid, dahil sa pananampalataya na meron po tayo, nasisiyasat ng Diyos ang bawat puso ng bawat isa. Kung totoo ba yung pananampalataya po natin. Pwede natin maitago sa iba, pwede natin maipakita sa iba, pero wala po tayong maitatago sa ating Panginoon. Mga kapatid,
Lagi ang pananampalataya natin ay ituon natin sa Diyos at hindi sa mga bagay na nakikita po natin. Kaya nga sa teksto po natin, mga kapatid, sa Hebreo chapter 11 verse 1, diba? Sabi po dito, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ito yung mga bagay na kung saan hindi pa napangyayari sa atin, hindi pa dumarating sa atin, pero nagtitiwala na tayo sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, magpatuloy lang tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kung may nararamdaman na tayo ng iba na parang lumalayo na tayo doon sa presensya ng Panginoon, mga kapatid, balik tayo sa Panginoon. Balik tayo sa Diyos. Amen? Dahil ang Diyos panghigit pang makakatulong po sa atin. Although may mga gagamitin ng mga tao, ng mga lingkod niya, ng mga kasama natin upang tayo itulungan, pero higit na mas makakatulong sa atin, mga kapatid, ang ating Panginoon. Ang ating Diyos na buhay. Amen? Ang ating Panginoong Jesus. Siya ay namatay, muling nabuhay. Diba? At yung pananampalataya ng meron tayo, mga kapatid, ay hindi masasayang. Bakit? Kasi ang Panginoong Hesus natin ay nabuhay. Sabi nga ni Pablo, di ba? Kapag hindi nabuhay ang ating Panginoon, sayang ang pananampalataya na meron tayo. Tayo na ang pinakakawawa sa lahat. Pero ang good news, mga kapatid, muling nabuhay ang ating Panginoon. Kasama niya rin tayong nabuhay. Amen? Kasama niya rin tayong nabuhay. Kapwa tayo tagapagmana ng ating Panginoon. Kung paano lumalakad ang ating Panginoong Hesus, ganun din po tayo. Amen? We are justified by Jesus Christ, mga kapatid. Tayo po ay pumapasok sa sanctification na kung saan lumalakad tayo ng may kabanalan sa tulong ng Banal na Espiritu. Amen? Ang Banal na Espiritu ang tutulong sa atin kung paano tayo lumakad ng may kabanalan. Hanggang makamit po natin yung glorification. Yung inaasahan po natin na bagong katawan na ibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Purihin ng Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon, lagi tayong makipag-ugnayan sa Diyos. No? Makipag-ugnayan tayo palagi sa ating Panginoon. No? Sa anumang sitwasyon, sa anumang saan man tayo dakuin ang ating mga panyapak, sa mga kumpanya po natin, sa lahat ng mga pinagtatrabuhan po natin, sa eskwelahan, ay sa mga sulok o sa mga dako tayo ng mundo, mga kapatid. No? Andun yung pagsama ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Manampalataya tayo sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya, maniwala tayo sa Kanya. Na mapangyayari ang Kanyang mga salita, Kanyang mga pangako. Dahil hindi mawawalan sa isa yung mga paghihirap natin, yung mga sakripisyo po natin dito dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. Dahil makakamit natin yung gantimpala para po sa atin. Yun yung buhay na walang hanggan na ibinigay ng Panginoon na nasa atin. Gusto ng Panginoon, yung pananampalataya na meron tayo, makita po sa atin, lumalakad po tayo sa kalooban ng Panginoon. Nakikita po sa atin, nagliliwanag po tayo, naging ilaw at asin po tayo sa mga taong nasa paligid po natin. Hindi lang tayo na lumalakad base doon sa mga sinasabi lang po natin. Dapat nakikita po natin. Nakikita po sa atin, mga kapatid. Nakikita po sa atin. Yung paglago, mga kapatid. Kasi ang pananampalataya ng base doon sa nakikita, walang pagbabago, mga kapatid. Walang pag-matured. Diba? Walang paglago doon sa kanilang pananampalataya. Pero kapag tayo yung pananampalataya po natin ay base sa ating Panginoong Hesus. Lumalakad tayo sa pananampalataya dahil ang pundasyon natin ay ating Panginoong Hesus. Sigurado, mga kapatid, may paglago po yan. Dahil tinutulungan tayo ng Diyos sa araw-araw. Tinutulungan tayo ng Panginoon sa araw-araw. Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Kaya mga kapatid, no? Pagpatuloy lang po tayo sa ating pananampalataya. Patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Patuloy tayong makipag-usap sa Panginoon, makipag-ugnayan sa Panginoon.
Dahil ang Diyos na higit pang mas makakatulong po sa atin. Amen. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Tayo manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Minsan papasalamatan po natin ang ating Panginoon dahil siya ang mabuti sa ating mga buhay. Siya ang Diyos na may magagawa sa ating mga buhay. Hallelujah. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa mga salita mo na patuloy na nagre-remind sa amin Panginoon kung paano kami lumakad Panginoon sa pananampalataya Panginoon na nakatuon sa inyo o Diyos at hindi base sa aming mga nakikita Panginoon. Patuloy yung panghahawakan, Panginoon, ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, lahat ito, O Diyos, ay mapangyayari, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi pa namin ito, O Diyos, nakikita sa ngayon, Panginoon. Pero alam po namin, Panginoon, nakikita muna, Panginoon, na ito, O Diyos, ay mapangyayari sa aming mga buhay. Panginoon, patuloy kami maniniwala at magtitiwala at mananampalataya sa inyo. Patuloy mo lang namin dalangin, Panginoon. Tulungan mo kami sa araw-araw na lumakad, Panginoon, na ayon sa iyong layunin, sa inyong kalooban, upang hindi kami magkamali, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang Espiritu mo, Panginoon, patuloy manahan sa amin, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na lumakad kami, Panginoon, na kung ano yung sinasabi ng Banal Espiritu sa aming mga buhay, O Diyos. Patuloy kami, Panginoon, na umaasa palagi sa inyo, Panginoon. Palagi kaming didepende sa inyo, Panginoon, sa inyong mga salita, sa inyong mga pangako, Panginoon. Panghahawakan namin ito, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, ikaw ang Diyos na higit pang makakatulong po sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami, Panginoon, nakapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon, na magagamit namin, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay. Nawa, O Diyos, hindi lang basta namin napakinggan, Panginoon, patuloy namin maisa puso, Panginoon, at makita sa amin, Panginoon, ang iyong kaluwatian, Panginoon. Maging ilaw asin kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalamuha, at maging magandang halimbawa po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga makakasama, Panginoon. Dahil ikaw, O Diyos, ang siyang nakikita, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Maraming salamat. Hindi ang aming mga sarili ang aming maitaas, Panginoon, bagkus ikaw lamang po, Panginoong Jesus, ay siyang maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Muli, Panginoon, salamat, O Diyos, at patuloy namin dalangin sa oras na ito, Panginoon. Kung sino man, O Diyos, nakakaranas ng sakit at karamdaman sa oras na ito, ay pinagaling mo na, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Dahil naniniwala at nananampalataya kami sa inyo, Panginoon, dahil walang imposible sa inyo, Panginoon. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Kung paano pinagaling, Panginoon, ang may mga karamdaman, Panginoon, noong unang panahon, ngayon din, Panginoon, ay pinagagaling mo rin po sila, Panginoon, at paggagalingin pa, Panginoon. Higit sa lahat, patuloy mong palakasin at pagalingin din, Panginoon, ang aming spiritual na pananampalataya. Magkaroon palagi kami, Panginoon, kauhawan, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon. Magkaroon palagi kami, Panginoon, ng init sa aming pananampalataya, Panginoon. Kung paano ka namin una, Panginoon, na nakilala, Panginoon, sa aming mga buhay at tinanggap, Panginoon, sa aming mga buhay bilang aming Diyos sa sariling tagapagligtas, Panginoon. Patuloy namin, O Diyos, na maalala ito, Panginoon, at patuloy namin maisabuhay, Panginoon, sa araw-araw yung pamumuhay, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat. Minsan pa, Panginoon, patuloy mo, O Diyos, na samahan, pakingatan, at gabayan mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, ng iyong mga anak, Panginoon, saan man sila pumaroon, Panginoon, andun yung pagsama at pagkilos mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Muli, Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa po namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, na magdadaos, Panginoon, ng Sunday service pa, Panginoon. Mamaya po, Panginoon, alam po namin, Panginoon, andun yung pagkilos, pagsama mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O Diyos. At sila, O Diyos, kami, Panginoon, ay magtatagumpay dahil ang Diyos po namin ay nagtagumpay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Minsan pa, patuloy namin binabalik sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati. In mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Purihin, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa.